KKB National Area 14. Ako po si Melissa Faye G. Chanco, from Kawayan, Arani, Bataan, 19 years old, third year college na po ako, at kinukuha ko po is Bachelor in Elementary Education. So, nandito po ako para mag-testimony kung paano po ako binago ng Lord. So, grade 4 pa lang po ako, umalis na yung mama ko papunta ng Saudi. Tapos, sa hindi ko po maintindihan na dahilan, sa pag-alis po ng mama ko, kasabay ng pag-alis din ng daddy ko. Kumbaga, iniwan niya po kami sa mga lola ko. And, maraming question. Marami akong tanong sa isip ko kung bakit nangyari yon, kung bakit iniwan nila kaming dalawa, kung bakit naiwan kami sa lola ko. Kasi diba, bilang bata, nanghihingi ka ng patnubay ng magulang, nanghihingi ka ng pag-aalaga ng magulang, nanghihingi ka ng pagmamahal ng magulang. So, dahil sa mga pangyayaring yon, maraming nabago sa buhay ko na feeling ko wala akong halaga, feeling ko wala akong kwenta, na nung high school ako, dumating sa point na yung mga kaklase ko, magkakagrupo sila. Although meron akong barkada, pero hindi ako sumasama sa kanila, na nagkaklase, nandun sila lahat sa harap, ako nag-iisa lang ako sa likod. And nagtatanong ako kung bakit ganon. Kung bakit parang napakalayo ko, kung bakit parang ang gulo-gulo ng buhay ko, kung bakit parang ang sakit-sakit ng mga nangyayari, na ayoko sumama sa mga kaibigan ko, ayoko sumama sa kanila kasi feeling ko iba ako. Feeling ko hindi ako katulad nila, na napakagulo kasi ng buhay ko, na sila masaya sila, na ako lang yung broken family, na feeling ko hindi nila naiintindihan kung ano yung nararamdaman ko. Na feeling ko, mas okay ako kung ako lang mag-isa. Feeling ko, mas okay kung ako lang yung nakakaintindi sa sarili ko. Na dumating sa point na kung kani-kanino na lang ako sumasamang barkada, mga umiinom, mga naninigarilyo. Kasi inahanap ko kung saan, may hinahanap ako kung saan ako mabubuo. Kumbaga, kung saan ko makikita yung pagmamahal, kung saan ko makikita yung pag-aalaga na hindi ko naramdaman sa magulang ko. And sa paghanap ko, dumating sa point na kung sino-sino na lang yung nagiging boyfriend ko, na feeling ko parang wala namang halaga yung buhay ko, na kaya okay lang kahit gawin ko lahat. Okay lang kahit anong mangyari sa buhay ko, ganyan. So, na dumating din sa point na nung high school ako, nabalitaan ko na yung mama ko meron ng anak doon sa Saudi. Na yung feeling na siya na lang yung meron ka. Pero bakit ganun? Para bang hindi niya na kami inisip. Sobrang matindi yung galit sa puso mo na hindi niya ba kami inisip bago niya ginawa yun? Hindi niya ba inisip yung mga naiwan niya dito bago niya ginawa yun? Sobra yung galit sa puso ko. Tapos, nandun din yung galit sa daddy ko kasi
sa pag-iwan niya sa amin, ni minsan hindi niya kami binisita. Walang suporta. Kaya, kahit galit na galit ako sa mama ko, okay lang. Kasi naiintindihan ko, siya lang yung bumubuhay sa amin. Parang, feeling ko, pabigat na lang kami sa kanya. Kaya sa akin, okay lang. Sige, gawin mo yung gusto mo. Kung saan ka masaya, gawin mo. Kasi, siguro, parte kami ng pagkakamali mo. Parte kami ng pagkakamali mo nung kabataan ka. Kaya okay lang sa akin kahit nag-asawa siya ng iba, nagmahal siya ng iba doon. Kaya okay lang sa akin kahit yung daddy ko, hindi na kami iniintindi. Kasi yun yung natatak sa isip ko na pagkakamali lang nila kami. Na hindi naman talaga kami mahalaga sa kanila. Na hindi naman kami dapat pahalagaan. Kasi nagkamali lang sila. Kaya sobra yung galit. Sobra yung galit sa buhay ko na bakit sila yung naging magulang ko. Na kung bakit naging ganito yung buhay ko. Tapos yun nga, dun ko nakilala yung Lord na dumating yung time na may nag-invite sa akin sa church yung mga tita ko. Although medyo nasasaktan din ako pag nakikita ko yung mga tita ko sa mga lola ko. Kasi hindi nila alam na nung mga bata kami, nasasaktan ako tuwing nakikita ko silang buo. Nasasaktan ako pag nakikita ko buo yung pamilya nila. Ba't sa amin hindi? Ano ba yung iniisip ko kung ano ba yung mali sa amin? Pero yun nga, nung nakilala ko yung Lord na dumating yung yung EGR, na yung about na sa family, yung topic sa about sa forgiveness. Ayun dun binago lahat sa akin na tinuro sa akin ng Lord na hindi mo mapipili yung magulang mo, and hindi ka rin mapipili ng magulang mo. Pero lahat nakaplano. Lahat may plano na siguro kaya nangyari to. Kasi kung dito nangyari, baka hindi ko siya nakilala. Na siguro kung hindi to nangyari, baka hindi ako ganto katapang ngayon na kaya kong gawin lahat. Na feeling ko, kaya ko kahit walang tulong ng iba. Na feeling ko kaya ko kahit ako lang. Na tinuro sa akin ng Lord na kahit ano yung nangyari sa buhay namin, kailangan mong patawarin. Kailangan mong magpatawad kasi wala kami dito kung hindi dahil sa kanila. Na lahat perfectly planned, na lahat pinlano niya, lahat dinesign niya, lahat may dahilan kung bakit nangyari sa buhay namin to. And siguro sa pagtagal pa, malalaman ko rin kung ano pa yung mga dahilan. Pero ngayon, yun nga, dahil sa pagbabago na dinala sa akin ng Lord, natuto na ako na magpatawad agad. Na natuto na ako na kahit dumadating yung daddy ko, okay na tinetext ko na siya, binabati ko na siya. Tapos yung mga kapatid ko na sa mama ko, yun, kami pa yung nag-aalaga sa kanila. And ganun yung binigay ng Lord na pagtuturo kung paano magmahal, kung paano magpatawad. Again, so, I am Melissa P. Chanco,
na dating inakala na aksidente lang at walang kwenta ang buhay, pero ngayon ay isa ng worship leader at KKBS Gum Head sa BPSU Orani. From being broken, I am now whole because of God. No, it's not enough. They tell you it's not worth the price, so just let it go.